Sarah, halika na. Pupunta na tayo sa palengke. Bibili na tayo ng ulam para sa maghapon. Nay, sa palengke ulit? Oo, anak. Bakit? Hindi ba pwede, Nay, sa grocery store na lang tayo bumili? Anak, mas sariwa kasi ang mga binibentang pagkain sa palengke. Kaya halika na at maghanda upang umalis. Kaso, Nay, maputik sa palengke. Baka madumihan pa ang bago kong sandalyas. Kung madumihan man yan, pwede yan linisan. Linisan? Hindi ko dudumihan ng mga kamay ko para linisan ang sandalyas ko na nadumihan ng putik mula sa palengke. Sige anak, ako na maglilinis. Samahan mo lang ako sa palengke. Sige, Nay. Maghahanda lang po ako. Pumunta na ang mag-ina sa palengke at namili ng kanilang pananghalian, gayon din ang panghapunan. Sarah, bilisan mo maglakad dahil pipila pa tayo sa bibiyan ng karne. Ang putik talaga dito sa palengke, Nay, kaya dapat ay dahan-dahan lang tayo maglakad para hindi tumasik ang mga putik sa binti ko. Hay naku, bata ka! Dahil sa tagal ni Sarah sa paglalakad ay mahaba na ang pila sa bilihan ng karne. Naku, ang haba na ng pila. Sabi ko po sa inyo, Nay, sa grocery na lang tayo eh. Wala pang pila. Ang haba na nga ng pila, nak. Baka maubusan na tayo sa kabilang binihan ng isda. Anak, habang ako'y nakapila, pwede bang ikaw na lang bumili ng isda sa kabilang kanto? Habang nagsasalita si Aling Rosita ay abala naman si Sarah tumingin sa mga kasuotan ng mga tao sa palengke. Ang ganda ng suot niyang damit. Pero hindi siya maganda, kaya mas bagay ko ako magsusuot yun. Ano po yan, Nay? May inuutos po ba kayo? Habang abala si Sarah sa pagtingin ng kasuotan ng ibang tao ay inabot ni Aling Rosita ang pera dito na pangbili ng isda. Anak, ito ang pera. Kunin mo at bumili ka ng isda, ha? Hindi nakatingin si Sarah sa kanyang nanay basta inabot lang nito ang kanyang kamay para kunin ang pera. Ngunit dahil hindi ito nakatingin ay hindi nito nasalo ang pera na inabot ng kanyang ina, dahilan upang ito ay malaglag sa maputik na kalsada. Inay! Nalaglag ang pera! Nalaglag tuloy ito sa maputik na kalsada. Hay! Kinuha ni Sarah ang nalaglag na pera sa lapag ngunit ito ay nagkaroon ng putik sa ibang bahagi nito. Alo, nadumihan ang pera. Ew! Dahil sa pangdidiri ni Sarah sa pera ay hinawakan lang nito ang maliit na bahagi na kung saan ay walang putik. Pumunta ito sa bilihan ng isda. Pabili yung isda, 1 kilong bangus po. Sige iha, ito oh. Inabot ni Sarah ang pera at napansin ng tindera ang paghawak nito ng pera. O iha, ano nangyari sa'yo at bakit ganyan ang paghawak mo sa iyong pera? Madumi po kasi nalaglag ito sa putikan. Ayos lang yan. Kailangan lang linisan onti. Halangin mo kang na yung pera na madumi. Ew! Iha, ito na ang iyong sukli. Nandiri si Sarah sa binigay na barya ng tindera dahil ito ay basa. Alam nito na dahil iyon sa tubig na nanggaling sa isda. Agad itong bumalik sa kinaroroonan ng kanyang ina. Inay, ito na po yung isda. Inay, saan po kaya pwedeng maghugas ng kamay? Bakit anak? Anong mangyari sa'yo? Wala ho, Nay. Madumi lang po yung bariyang sinukli sa akin ng tindera. Saan po ako pwedeng maghugas ng kamay? Doon sa may CR sa tabi nitong binihan ng karne. Pagtapos nilang mamili ay umuwi na sila sa kanilang bahay. Kinabukasan, magbabalik na sa eskwela ang mga estudyante dahil ang kanilang bakasyon ay natapos na. Naghahanda na si Sarah sa kanyang muling pagpasok. Suot-suot nito ang kanyang bagong uniform, sapatos at bag. Hi, girlie. Hi, Beth. Kamusta ang inyong bakasyon? Mabuti naman at masaya kaming nakabanding ng pamilya ko. Napansin ko parang luma ang inyong suot na uniform. Yan pa din ba ang gamit nyo nung nakaraang taon? Hindi bagong binito, parehas kami ni Girlie. Diba, Girlie? Akala ko kasi luma dahil sa kulay hindi kagaya sa akin na sobrang tingkad. Oo nga, Sarah, kapansin-pansin ang iyong bagong uniform. Mukha ka pa ding siopaw, Beth. Dapat hindi ka nagtatagal sa kusina. Hindi kumibo si Beth sa pamimintas ni Sarah dito. Umikot lang ang mga mata nito at nakanguso. Girlie, mukha ka pa ding puyat. Ang laki ng eye bags mo at hindi ka pa din maganda.
Napansin nilang wala sa kanila ang atensyon ni Girlie dahil kanina pa nila ito kinakausap ngunit hindi ito kumikibo. Nakatanaw lang ito sa malayo. Yearly, kanina ka pa nakatingin sa malayo. Ano mayang tinatanaw mo? Uy, nabalitaan niyo na ba na may bagong lipat at sabi nila, sobrang gwapo nito, maihalin tulad daw sa isang artista. Gwapo? Arkistahin? Naku girlie, huwag ka magpantasya sa kanya. Di ka naman papansinin nun. Bakit naman? Pati okay naman ang pananamit ko ah. Dapat kasi kasing ganda ng uniform ko ang mga uniform nyo. Para kayo ay mapansin ng mga tao. Hindi yung ganyang mukhang luma. Bagong bili to ni mama no. Baka bagong plancha. Ah, kaya ka siguro nagpabili ng maganda at bagong uniform dahil alam mong may bagong lipat na estudyante. Hindi no, hindi ko nga siya kilala. Bakit naman ako magpapaganda sa kanya? Ano siya, siniswerte? Wala ka bang ibang ibabalita sa amin? Wala yun lang. Naku, baka pag nakita mo siya, bawiin mo lahat ng sinabi mo. Imposible yun. Halika na nga, pumasok na tayo, baka mahuli pa tayo sa klase. Pumasok na sa kanilang silid sila Sarah. Pagdating nila doon ay nakita nilang nag-uusap-usap ang mga kapwa nila estudyante. May bago daw tayong classmate, galing daw ito mula sa ibang bansa. Sabi din nila artistahin daw ang mukha nito. Ah, maging classmate pala natin yung bago. Kilala mo siya, Sarah? Hindi, nabanggit lang ni Girlie sa akin kanina. Alam niya naman yun, updated siya sa mga usapan. Pumunta si Sarah sa kanyang upuan at hinintay nang mag-umpisa ang klase. Nang mag-umpisa ang klase ay pinakilala ng kanilang guro ang bago nilang classmate na si Peter. Si Peter ay isang mabait, magalang at magandang lalaki. Agad na nakuha nito ang atensyon ng buong silid, gayon na din si Sarah. Ang gwapo. Siniko siya ni Girlie. Sabi sa'yo, Sally, pogi siya. Ikinagulat ni Sarah ang kanyang nabanggit sa labis na paghanga kay Peter. Ha? Ano yun? Pati ikaw ay nagwapuhan kay Peter. Hindi no, bakit naman ako magugupuhan sa kanya? Hay nako, Sarah, tinatanggi mo pa. Hindi nga. Sa kada araw na lumilipas ay nakuha na lalo ang atensyon ni Sarah para kay Peter, lalo na't sa taglay nito ang kabaitan sa kapwa. Ilang beses sinubukan ni Sarah na magpapansin dito. Kinakausap naman siya nito ngunit ang gusto ni Sarah ay makuha ang buong atensyon nito at makapag-usap sila ng matagal. Paano kaya ako mapapansin ni Peter? Hay, alam ko na. Paano kung maglagay ako ng coloroid sa muka upang makuha ko ang atensyon niya? Sa ganda kong ito, tiyak na mapapalingon at makukuha ko ang atensyon niya. Pagka-uwi galing eskwelahan ay agad nitong kinausap ang kanyang ina. Inay, pwede ko kayang mahiram ang inyong makeup? Make-up? Magme-makeup ka, anak? Opo, inay. Gusto ko po sana maglagay ng makeup. Naku, anak, hindi pa pwede sa yun dahil baka masira at tigyawatin ang iyong balat sa muka. Basta ho, inay, kailangan niyo po ako pahiramin ng makeup. Kukuhanin ko na po sa inyong lagayan, ha? Umiling-iling si Aling Rosita. Maganda ka na, anak, hindi mo na kailangan yun. Kaya mo ba kailangan ng make-up ay dahil may natitipuhan ka ng lalaki? Hindi iyon sinagot ni Sarah. Opo nga pala, inay, pwede niyo po ba kasamahan sa mall? May gusto lang po akong tignan. Ah, sige anak, sakto may bibilin din ako doon. Umalis ang mag-ina sa kanilang bahay upang magtungo sa mall. Hinanap ni Sarah ang kanyang naiisip na bilhin. Nagtungo siya sa bilihan ng vanity mirror. Ito ang kailangan ko upang mas maging maayos ang paglalagay ko ng makeup. Tinawag nito ang kanyang ina at tinuro ang vanity mirror. Inay, ito ho yung gusto kong bilhin. Pwede niyo po ba ito bilhin para sa akin? Naku anak, ang mahal pala ng gusto mong bilhin. Wala tayong sapat na pera at hindi pa din nagpapadala ang iyong ama na nasa ibang bansa. Ganun po ba? Sayang, ang ganda pa naman nito. Kinalungkot ni Sarah dahil hindi niya nabili ang kanyang gustong vanity mirror. Napansin ni Aling Rosita na nalungkot ang kanyang anak. Naalala niya ang ipinamana sa kanya na isang malaking salamin na nanggaling sa kanyang lola na isang babaylan. Huwag ka na malungkot anak. Bagus ay meron na lang akong ibibigay sa iyo na tingin ko ay magugustuhan mo. Talaga, inay? Sige po.
Pagdating nila sa kanilang bahay ay kinuha sa bodega at agad ipinakita ni Aling Rosita ang salamin. Ngunit, imbes na matawa ay nadismaya si Sarah sa kanyang nakita. Ito anak, ang salamin ay pinamana sa akin ng lola ko. Ha? Ito na po yan, Nay? Mukhang lumang-luma na po ito at hindi kaaya-aya. Pasensya ka na anak, ngunit ito lang ang mabibigay ko na salamin para sa'yo. Hayaan nyo na ho, Nay. Pagtsatsagaan ko na lang kesa wala akong magamit. Hindi ito nagpasalamat sa kanyang nanay, bagkus ay nagalit pa ito. Nilagay niya ang salamin sa isang sulok ng kanyang kwarto sa parting madilim. Ay, dyan ka muna. Ano ba gagawin ko sa salamin na to? Pangit-pangit, di ko alam kung makakatulong ito sa pagpapaganda ng mukha ko. Kinabukasan, habang naghahanda si Sarah upang pumasok ay naisipan na nitong maglagay ng makeup na galing sa aparador ng kanyang ina. Nag-umpisa na itong maglagay ng makeup, sa paglalagay niya ay tila hindi ito tumatalab. Bakit ganun? Kanina pa ako lagay ng makeup ngunit wala itong epekto sa akin. Ang hindi alam ni Sarah ay may ginawa ang salamin na isang ilusyon para hindi makita ni Sarah na sobra na ang nilagay nitong makeup sa muka. Ang salamin ay may ritual ng isang babaylan. Hindi napansin ni Sarah ang oras dahil abala ito sa paglalagay ng makeup. Nagmamadali siyang kumilos dahil mahuhuli na siya sa klase. Hala, anong oras na pala kailangan ko na magbadali? Nang dumating ito doon ay laking gulat nito na nakatingin sa kanya ang mga estudyante sa kanilang paaralan. Nagtaka siya. Bakit nagtitingin sa akin ng mga to? Alam ko naman maganda ako. Siguro dahil sa makeup ko na lalo pang nagpapaganda sa akin. Siguro dahil dito ay mapapansin ako ni Peter. Pumunta siya sa kanilang silid at hinanap si Peter na agad naman niyang nakita. Hi, Peter. Nagulat si Peter na makita si Sarah dahil sa sobrang pagkakalagay nito ng makeup sa muka. Natawa ito nang di sinasadya. Bagay ba sa akin ang makeup ko? Bakit ka natatawa, Peter? Sarah, pasensya na dahil ako ay napatawa. Sarah, sumama ka sa akin saglit. Nagtitigo nga ang paglalagay ko ng makeup. Ayaw na ba ako kumain sa kandi? Hindi alam ni Sarah na ang ipapakita lang ni Peter sa kanya ay ang kanyang muka sa salamin. Nang makita ni Sarah ang kanyang muka ay labis itong nahiya. Ha? Bakit ganito ang mukha ko? Sarah, sandali. Sa kahihiyan ay napatakbo ito palabas ng eskwelahan at umuwi sa kanilang bahay. Pagdating nito sa kanila ay dumiretso ito ng kwarto. Sinisi nito ang salamin. Inakala niya na dahil sa kalumaan ng salamin kaya hindi niya nakita ng maayos ang kanyang inilagay na makeup sa kanyang muka. Oh, Sarah, ba't ang aga mo makauwi? Ano nangyari sa mukha mo? Hindi ito pinansin ni Sarah. Umakyat agad ito sa kanyang kwarto. Kasalanan mo to. Dahil sa kalumaan mo, hindi ko makita ng maayos ang mukha ko sa paglalagay ko ng makeup. Napahiya ako ng sobra sa mga tao dahil sa'yo. Dapat sa'yo tinatapo na. Umiiyak na wika ni Sarah. Biglang nagkaroon ng ibang tinig sa loob ng kwarto. Sarah! Sarah! Labis kinagulat ito ni Sarah. Ha? Sino yun? Ang pag-iyak niya ay natigil, napalitan ng kaba. Sarah! Sarah! Ako ang salamin. Ha? Ano? Nagsasalita ang salamin? Takot na wika niya. Oo, tama ka Sarah. Paano ito nakakapagsalita? Natatakot man siya ay tanong pa din ni Sarah dahil sa pagtataka. Ako ang salamin ng iyong ninuno. Ninunok? Kay Lola? Oo, ginawa ko upang ipakita sa taong magmamayari sa akin ang kanilang mga kamalian. Ha? Bakit? Ano bang nagawa kong kamalian? Sarah, ikaw ay mapagmataas, mapanglait sa kapwa at masyadong bilib sa iyong sarili. Kaya kita binigyan ng leksyon. Ang takot ni Sarah ay napalitan ng kuryosidad. Kung gayon ay sinadya mo palang mapahiya ako kanina. Tama ka. Sarah, ikaw ay aking binigyan ng leksyon upang maisip mo ang iyong mga kamalian sa sarili.
Simula sa iyong panglalait sa iyong kapwa, sa panghusga sa ibang tao, sa iyong pagiging mapagmataas, at ang iyong nanay na kailangan galang. Napaisip si Sarah. Isang magic salamin na tinuturuan siya ng leksyon at sinasabi nito ngayon ang kanyang mga nagawang kamalian? Ang leksyon mo ay upang ipahiya ako. Upang malaman mo ang sarili mong kapintasan, upang maramdaman mo ang sakit na mapahiya sa ibang tao. Maari mo naman sabihin sa akin ng direkta ang mga kamalian ko na hindi ako napapahiya sa ibang tao. Naisip mo ba ang iyong mga pamimintas bago mo bitawan ang mga masasakit na salita sa ibang tao? Hindi mo mapagtatanto ang mga sinasabi ko ngayon hanggat hindi mo nararanasan ang aking leksyon. Natahimik si Sarah. Mukhang tama nga ang salamin. Lahat ng iyon ay hindi tama. Tandaan mo, madaling mamuna ng muta sa mata ng ibang tao. Ngunit, hindi mo nakikita ang higanting troso na nakabara sa iyong mata. Kumunot ang noo ni Sarah. Hindi ko maunawaan ang iyong ibig sabihin. Nakikita mo lamang ang kapintasan ng iba, ngunit hindi mo nakikita ang sarili mong kamalian. Sana ay natutunan mo ang iyong leksyon. Huwag mong tingnan ng mataas ang iyong sarili upang ikaw ay hindi bumagsak ng mas mataas. Bumuntong hininga siya. Naunawaan ko na. Sa kabila ng iyong mga kamalian, Sarah, nakikita ko pa din na may kabutihan sa iyong puso na natakpan lang ng iyong mga maling asal. Mas magkakaroon ka pa ng maraming totoong kaibigan kung ikaw ay tuluyang magbabago. Igalang mo din ang iyong magulang. Salamat salamin. Kailangan kong baguhin ang aking sarili dahil yun ang nararapat. Naway magsilbing aral ito sa iyong buhay. Kinabukasan, Mas maigi pala ang hindi manghusga ng kapwa. Magaang sa kalooban. habang nagpapahinga si Sarah sa may silong ng puno ay lumapit sa kanya si Peter. Laking gulat niya at pinuri ang kanyang kagandahan. Hi, Sarah. Ikaw pala, Peter. Mas maganda ka ngayong araw, Sarah. Ha? Hindi Ngumiti si Peter at pumunta na ng silid-aralan. Sarah, tara pumasok na tayo sa loob ng silid, may chichika ako sa inyo. Ayoko mag-review na lang tayo. Baka may quiz mamaya si ma'am. May pasalubong nga pala ang tita ko galing London. Mga branded na mga damit. Wow! Ang bait naman ng tita mo. Sigurado bagay sa'yo ang mga damit na yun kasi cute ka. Nagtaka ang dalawa at sabay na nagsalita. Ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Pag-uwi ni Sarah sa kanilang bahay ay niyakap niya ang kanyang nanay. Sarah? Nay, nasuli ko na po ang makeup mo sa iyong aparador. Hindi ko na po uli yun kukunin ng sapilitan. Salamat po pala sa salamin na ibinigay niyo. Iingatan ko po yun. Pasensya ka na sa akin, Naya. Ayos lang na. Kamusta ka sa eskwela? Ayos lang po, Nay. Kailan tayo pupunta ng palengke? Tutulungan ko po uli kayong mamili. Aba anak, sakto bukas marami akong kailangang bilhin. May isda, mga karne, hipon at iba pang gulay. Ayos lang ba sa'yo na marumihan uli ang iyong kamay at mas stress ang beauty mo? Opo, Nay. Ayos lang, maganda pa din naman ang anak niyo. Nagtawanan ng mag-ina. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa pakikinig at hanggang sa muli, mga ka-Wonder! Munting pabaon mula sa Wonder Tales. Sagutin ang aming katanungan at manalo ng 50 pesos through GCash. Tatlong maswerteng tagapakinig ang mananalo ng 50 pesos through GCash. Katanungan mga ka-Wonder ay bakit ang salamin ang naging title ng ating munting kwento. I-comment lang ang tamang sagot at siguraduhin nakasubscribe sa aming channel. I-share na din ang aming munting kwento upang magkaroon ng tsansang manalo ang inyong mga kakilala. I-announce namin ang winner sa aming susunod na kwento. Manatiling nakaantabay. Good luck po mga ka-Wonder!